Yaw mga tol, pag-usapan po natin tong aliw na interview dito po sa attorney ni Kibuloy. Kung di ako nagkakamali, ito po si attorney Torion ba? So correct me if I'm wrong. Anyway, yan nga po yung gagawin po natin, reaction at pag-usapan po natin kung ano ba yung bakit ba nagkainitan dito, ano bang mga sagutan dito nila Noli De Castro, si Kabayan, at itong si attorney ni Kibuloy, no? Okay? Pero bago lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So, yun na nga. Simulan na natin to. Let's go. So yun na nga mga tol, huwag na natin pagtagalin to, i-play na po natin tong interview. Ito pong panayam sa attorney ni Kibuloy at kay, siyempre yung sagutan nila dito ni Noli De Castro. Play po natin, play. He's extraordinarily render doon sa United States of America para map niya yung innocence niya dito at saka sana mag-interfere ang United States of America sa judicial proceedings ni po ginawa. Okay. Reasonable naman po yung request. Kasi attorney, sandali lang, attorney. We have to assert our territorial sovereignty. Attorney. Request naman niya ay gusto siguro dyan, siguro nag-umpisa yan, hindi na maawat. Sa United States of America na hindi pa niya map yung kanyang innocent. Attorney, di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili? Na yung attorney. At humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, attorney? Son of God siya? Naniniwala ba kayo son of God siya? Sir, ako ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Ginagalang ang piyo ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrop sa ganung level. Yun po ang kanilang... Hindi ho level yun. Tinatanong ko kayo. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, attorney, saka indocture po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then find out na okay guys, no, Muslim pala tong ni Kibuloy, no, attorney. Medyo out of context na lang siguro kapag nag-usap silang dalawa patungkol sa reliyon. Kaya kung usapang kaso na lang. So kung sa unang banda yung sinabi ni Noli De Castro, parang hindi papasok sa banga, no, ng topic, ng banga ng topic, guys. So sana nagigets nyo. Kaya hopefully nagigets nyo, guys, diba, yung ibig kong sabihin. So hindi po nga pasok yata yung question ni Noli De Castro patungkol sa naniniwala ko yung son of God siya, diba? So sumagot naman itong isa, yung attorney, na siya daw ay Muslim. So ibang usapan, gusto daw niya ipakita na may respeto siya sa iba't ibang paniniwala. So ngayon, I think sa unang banda parang hindi siya pasok sa topic nila, no, yung sinabi ni Noli De Castro. Pero kung titignan natin yung pinag-uusapan literally, 'di ba? Kasi literal naman sinasabi ni Kibuloy na siya po ay son of God. Isa rin po 'yun, so pwede nating tignan, 'di ba? 'Di ba, bilang tao, literally naririnig mo sinasabi ng diba, regardless na siya ay Muslim, itong attorney ay naririnig mo yung kliyente mo nagsasabi ng ganun. Pwede po 'yan, no? Pwede mo yung tignan na isang sa pagiging tao, no, na itong kliyente ko ay may ganito pong whether yan po ay delusyon o ilusyon o ano man na paniniwala niya, kilala mo yung kliyente mo. So tinanong siya kung yun din ba yung pagkakakilala niya, naniniwala ba siya. So hindi niya sinagot. Parang dumarating na hindi siya naniniwala. Hindi ko alam kung paano to maging may ko-connect sa usapin nila patungkol kay Kibuloy, no? Patungkol sa kaso ni Kibuloy. Anyway, next na po natin yan. Siguro may mga lapses na dyan, may mga ewan ko, questionable na rin po siguro kung paano niya hinahawakan itong kaso ni Kibuloy. Hindi ko alam dahil hindi naman tayo professional patungkol sa mga ganyang bagay. Pero 'di ba,
bilang tao, kung ano lang yung nakikita po natin, yun lang po yung tinitignan natin. Kaya nga may disclaimer po tayo palagi kasi ang binabasihan lang natin itong mga nakikita natin ngayon at kung ano yung tingin nating pagkaunawa natin dyan. Kaya mahalaga na comment kayo, napapag-usapan po natin kung ano rin opinion ninyo dyan para lumitaw yung mga magagandang punto, tayo mismo yung magtimbang sa ating mga sarili, sa ating mga puso kung ano ba yung mga nangyayari, kung ano ba yung dapat mangyari. So play po natin na tuloy na natin to pag-uusap nila. So para sa akin yung unang part na yan, parang flip top lang mga tol. Meron silang rebata ng nangyayari. Una, hindi pinapansin ni attorney ang sinasabi yung pagpapahinto ni Noli sa kanya kasi may sasabihin niya si Noli pero tuloy-tuloy pa rin siya. Para sa akin yun lang isa sa punto na tila ayaw na kagad, sarado na kagad yung isip ni attorney doon sa kung ano man. Siguro na nararamdaman na din niya kung ano ang stand ni Noli De Castro dito. And nagtanong naman si Noli, diba, naniniwala ba siya as son of God ba si ano? So, para kang sagot di siya naniniwala o ano man dahil magkaiba sila ng paniniwala. Anyway, play na natin. Simple ka naman talaga. Sumuri po yun, Sir Noli, na insist na wala kang kasalanan and you don't have surface. That in our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subaybay, marami siyang tumutulong sa kanya. So, patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas. At siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya at marami siyang abogado. Okay guys. So sa mga punto na to, ito po ay patunay na meron po kagad standing dito si Noli. Kilala naman po natin si Noli, siya reporter na pag meron na po siyang unawa, talagang nasasabi po na yan ng harapan. Yung minsan nagkakamali siya, nagsosorry naman siya. At dito sa puntong ito ay alam po niya sa sarili niya kung ano yung sinasabi niya. Marahil, dahil marahil naunawaan niya yun, dinidirektan niya itong attorney, dinidirektan na niya ng salitaan ito, Kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, ang sarili niya at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Alam niyo kung ano ang unique sa interview po na ito. Ito po ay labanan talaga ng paniniwala na hindi na siya interview lang at I don't think na foul naman yun, di ba? May mga sitwasyon po na ganito na talagang okay lang naman siguro magsalita ka ng kung paano mo inuunawa yung pangyayari, di ba? Kasi pagkakataon na yun, kaharap mo yung tao na hinahanapan din ng opinion. Tinitignan, tinetesting kung ano yung sagutan. Sinusubukan yung depensa o yung standing nitong kabilang side, kabilang panig kay Kibuloy, dahil karamihan nga marami sa mga tao talaga talagang meron na, alam naman na po natin ang standing po natin dyan, ayaw po natin ang ginagawa ni Kibuloy. Pero pag titignan mo yung side din nila kapag kinwestiyon sila, ito po, nakikita po ninyo ng harapan. Sige, okay? So sabi niya, kasama siya, kasapakat, ganun ba ang dating, Ano bang sinabi niya kanina? Kahit isa siyang Muslim, may kaisa siya dito sa ginagawa ni Kibuloy, kung ano man to. Kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly already said do that. But kailan? He requested lang. Kailan? At Presidente na magpalabas ng 10 declaration. Mahina naman yung kaso, sir. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya sa United, di pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya doon. Na-list na nga yung kaso na ito And it in his right to really question the find probable cause. Ginawa nga nila Senator Lacson. Ito na naman hindi niya pwedeng Tony, pauli-uli na lang sinasabi niyo. Tony, sorry, Tony, huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit doon sinasabi yung mga yun din yung napansin ko una pa lang Meron na siyang dire-diretso kasi siguro naramdaman na niya iba tong magiging interview dito, Pero yan, kita na po
na umbaga nagkakaano na. Katapatan na silang dalawa kung ano ba talaga yung magiging sagot nito ni attorney sa interview. Laksyon na yan. Ang sinasabi ko namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya. Okay, pause muna natin doon. Guys, eto madami pa kasing kwento, ang dami pang nilang sinasabi. Katulad ng ginagawa po ni attorney. Mahina kaso, mahina daw ang kaso dito, ganito, ganyan. Pero kung titignan mo, may kaso na siya sa Amerika. Yun ang pagkaunawa ko, correct me if I'm wrong, no? Disclaimer lang mga tol, no? And I believe, no? Di man natin sure, di natin alam, di natin sigurado dun sa Amerika nagkaroon na ng investigasyon at talagang may kaso na po siya. So sa mga nakakaalam po dyan, comment down below, no? Yun talaga yung nangyari, tama, no? So kayo rin makakapagsabi niyan, and ngayon magkakaroon ng investigasyon dito sa Pilipinas. Ayaw po yan mangyari na ito po ay sinasabi ni attorney ma-influensya ng Amerika o ni naman maging presidente. Yata ayaw nilang mangialam, no? So ang daming demand, ang daming ano bang meron, bakit natatakot lumabas kung totoo hindi, 'di ba? Ano ba to? Pera ba talaga to? So ayaw natin humatol, no? Pero 'di ba? Anong gusto natin? Anong gusto mo? Diyan ka lang litisin sa Davao. Pero ayon sa mga nakikita natin, 'di ba? Ano ba yung lumabas na court order before or lately, 'di ba? Yung nagsasabi na magpoprotekta sa karapatan po ni Kibuloy. Hindi ko alam kung ito ba'y politically motivated, ang tawag dito, yun, basta yun, diba? Kayo na bahala. So ang punto natin, no, naniniwala ako magiging patas yan kasi kita naman ng lahat ng marami mga tao kung ano yung, I believe makikita meron transparency yan sa paglilitis na yan, at kung ano pa man, diba, ay hindi yan basta-basta matanggalan ng karapatan, diba? Una, kilala siyang tao, so walang dapat ikatakot kung talagang hindi totoo ang mga paratang, ang mga akusasyon sa kanya. Pero ano ba talaga, hindi natin alam, lahat tayo walang alam dyan, mga nagko-comment dito guys, no? Patunayan ninyo, Si Secretary na magpalabas ng 10 Doon na naman, hindi niya pwedeng attorney, gawin. pauli-uli na lang sinasabi. Yung mga nagsasabi dito sa comment section, ang layo ng sagot ni attorney Noli De Castro shows some entitlement without knowing the rule of law. Di maintindihan ni kabayan kasi napastop ni Kibuloy ang istasyon niya. Ito, ang layo ng ano nito, no? Comment nito. Ito yung VP dati na walang pakinabang. At least hindi corrupt, sabi ng isa. So mga sagutan po dito, no? Grabe si Noli, respect the faith of others. So, parang wala namang disrespectful doon, di ba? Kasi in-encourage lang naman niya na irespeto ni Kibuloy o ng kampo ni Kibuloy yung gobyerno, dahil meron pa rin po tayong gobyerno, wala po sa kamay nila yung batas, at dapat makipag-coopera po tayo, whether totoo o hindi yung mga paratang, ay meron pong paglilitis, meron pong proseso na dapat iginagalang po niya yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. At pag hindi po tayo nakipag-opera, ay yun po yung pinapaniwalaan ko na disrespectful action. So siguro hindi natin pagtatagalin to, tignan lang natin kung anong mangyari pa sa mga usapan na to. Play natin ng patuloy. Sorry. Tony, huwag ko kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit to ang sinasabi yung mga laksyon na yan. Ang sinasabi ko namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano yun talaga yun, no? Yun talaga. Paano po? Paano? Sabihan kita. Ano? Kung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals, mag-file na petition for certiorari, grant yun for certiorari, Sir Noli, edi wala ng kaso. O yun! Yan po, part po ng choice na. Ayaw po si Miranda po yan. Oo nga.
Ay, bak- for certiorari, Sir Nolly, edi wala ng kaso. O yun. Yan po, part ng choice niya. Leo versus Miranda po yan. Oo nga. Kung Ay, bak- na wala palang probable cause, choice din niya under our rule of law po. Correct. Puro rule of law kayo, attorney. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyan lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw ho dyan. Sir Nolly, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan. Oh. Be our rule board po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal formation court, di pa siya nag-surrender ha, and then the court will grant it. That's our rule of law. Okay, rule of law. Saka running lang, patuloy. Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya. Doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya ay nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, pinapatunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po dun sa reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Nolly, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused, yes, the right, the option po, to insist on his innocence, choice po niya yun without surrendering. That within our rule of law po, Sir Nolly. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yon, questionin niya yung information, in warrant of arrest, questionin. At ma-deny, pwede ka ayan na, nalo-lawyer na si Nolly. At kung mag-grant po ng Court of Appeals, violation at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, wala nang kaso. Patunayan ninyo, palabasin niyo sa salungga at saka kayo mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po, medyo nakakatawa na pero totoo yan. Na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Opo, yan ang view ko. Pero mali yan ako. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Nolly. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol niyo kahit kriminal. Si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko may mga abogado na kahit kriminal, pinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun Sumasabat ho kayo kasi kayo kaya hindi niyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Kasi Nolly, ito na lang po. We have agreed, disagree. Okay, we have agreed to disagree. Sa ating saligang batas, sa ating mga batas na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na insist niya yung kanyang attorney, sorry. Na kailangan mag-physically present before the district court. Especially in this case na may banta po sa kanyang buhay. At saka may threat po na extraordinarily render siya denied ka. Sana po galangin din natin kanyang desisyon kasi I've not imposed my choice to my client po. No? Ang trabaho, present the alternatives to my client and it's up to the client which of the alternative that he will. Okay. Hindi ko naintindihan. Maraming salamat po. We agree to disagree, attorney. Sabi mo nga. Okay. Attorney ka, ako ay pangkaraniwang tao. Broadcaster lang ako. Attorney, maraming salamat po sa pangalan po ng ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat po. Tumayan! Okay guys, sabi natin, hindi natin papanoodin ng buo. Pero muna tapos natin. Yun na nga. Anong masasabi nyo guys, no? Para sa akin, mas okay yung side, hindi man perfect, no? Yung sa side ni Nolly, kung ano man yung mga sinabi niya lahat, hindi man perfect yun. Pero I believe mas maraming tama po doon. No, kahit pang karaniwan ka lang, di ka abogado, kahit pa humarap ang kahit na sinong attorney, usapang legality at everything, ay merong mga principle, may mga basic na mga bagay na hindi mo maikakaila.
mas kumbinsido tayo kapag ang tao ay umaharap sa kahit ano na ipinupukol sa kanya, at yan po ay hindi ipinapakita ni Kibuloy. At yung respeto, 'di ba, sa mga tao sa gobyerno ay yung paglabas mo, pagpapakita mo ay sign yun ng respeto sa kapwa mo tao. Pagpapakita mo ng galang, kahit na hindi totoo yung akusasyon sa'yo, ay handa mong harapin alang-alang dun sa mga tapat, sa mga seryoso, sa maayos, matitino na tao na naghahanap ng katotohanan. So ikaw, kung napanood mo tong video na ito, anong masasabi mo sa usapin na ito? Comment down below at tara pag-usapan po natin yan sa comment section. Sumasagot po tayo sa comment section. Di ba na lang dun sa mga hindi kasagot-sagot, guys. Meron kasi mga hindi kasagot-sagot po dyan na medyo foul na. Pero pag ayos po yung comment ninyo, maayos po yung topic nyo, talagang may pag-uusapan tayo. Pag-uusapan po natin yan, magkakaroon po tayo ng sagutan dyan sa comment section ng maayos. At gusto natin malaman ng isa't isa sa atin kung ano ba yung mas mabuti, mas maigi, mas masasabi natin na dapat pakinggan, ano ba yung katotohanan. So ayan, hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell, and see ya ulit sa susunod na video.